how many times will I must forgive my brother? My brother 7 times? But the Lord said, no, 7 times 70. Sobrang dami naman ata nun, hindi ba? Bigla ko pong naisip, practice po natin ngayon, kayong mga nanonood, nakikinig, tignan po natin kung paano natin titignan yung sarili natin. Sa loob ng maghapon, ilang beses po kayong nagkakasala? Ilang beses kayong nagkakamali sa loob ng maghapon? Binibilang po ba ninyo? Hindi. Binibigyan nyo ba ng pansin? Hindi. Hindi naman po natin binibigyan ng pansin, hindi ba? We just live our life every day. Pero never do we count the times that we have offended our office mates, our friends. Hindi po natin nabibigyan ng pansin yon. Kaya nga po sa atin, sinasabi sa atin, in our faith or in our tradition, in our prayer, sabi nga po sa atin, before you go to sleep, examine yourself. Yung pong tinatawag nilang examination of conscience. Tignan mo muna, ano bang ginawa mo sa maghapon? Ano ba nagawa mong kasalanan? And ask for forgiveness. Ano bang ginawa mo mabuti? Tapos ang sasabihin po nung ating prayer, night prayer, is yung pag ginawa mo mabuti, hiling mo sa Panginoon, sana bukas maituloy yun. Kapag ikay may ginawang mali, sana bukas maayos mo. Parang bang ganun yung examination of conscience. Don't go to sleep, don't go to bed until you ask yourself, sabi po, how many times have I sinned today? Saan ako pumalpak? Yun po yung karamihan na ginagawa at sinasabi sa atin. Pero sa katotohanan lang, hindi man natin kailangan magbilang. Halimbawa, ikaw na nagkasala, o ikaw na lang ang magbibigay ng tawad. Ikaw na nagbigay ng tawad. Pag nagbilang ka, dinilimit mo ang grasya ng Diyos. You're limiting the grace of God. Bakit po? Kung minsan sasabihin nila, pangalawang beses ko na pinatawad yan, hindi siya nagbago. Ilang beses ko na pinapatawad yan, hindi siya nagbago. Sabi nga po nung nabasa ko, it is reasonable when you count twice. Pinatawad mo, tapos pinatawad mo uli. Yung pangatlo, tahimik na lang. Sarili mo na lang. Yung pang-apat, sarili mo na lang. Huwag mo na siyang bilangin. Dahil ang matindi doon is, ilang beses mo bang nagkasala sa Panginoon? Binilang ba niya yun? Hindi. Every time na pumalpak tayo, we always ask for His forgiveness. Sinabi ba ng Panginoon sa atin, oy, Father Bong, pang-apat mo na yan. Baka sasabihin, wala naman tayong narinig. Kaya po, ang ganda nga nung ating first reading from the prophet Daniel. Ano po sabi ni Azariah? Sabi po niya sa atin, at sabi po ng gospel, ng first reading sa atin, do not lose your mercy on us, O Lord. Huwag sana mawala ang iyong awa sa amin. Yun po yung hiling niya. Huwag mo sana pabayaan mawala yung iyong awa sa amin. Your mercy on us, di ba? Para bang kung titignan natin, the parable for today, itong isiningit na parable when it comes to forgiveness, paano bang sinasabi sa atin? Sinulat ko po kasi sa Kapampangan kasi si King di naman niya sinabing English yung Mass, nasanay po ako. Tuesday is always an English Mass. Sinulat ko po sa Kapampangan, sabi ko, ing talimhanga tungkol yaking tanggap ka, mamye ka. Receive and give. Give and receive. Parang bang ganon yung sabi ng Gospels ng parable sa atin. Manyad ka, midake ka. Hihingi ka, magbibigay ka. Hindi ho ba? Kasi kapag naghingi ka at humihingi sila sa iyo, madamot ka. Pero kapag may hiningi ka, nagbibigay ka. Isn't it? If you ask a friend for a time, and when that friend asks you for a time, siyempre, you have to give time. Kasi yung sasabihin mo sa sarili mo, hiningan ako ng oras hindi ba dapat ako din magbigay ako ng oras? Parang ganun po.
Ito yun ang sinasabi ng parable sa atin eh. Ano bang nangyari doon sa dalawa, doon sa the master and the servant? Pinatawad, pero hindi nagpatawad. Dapat sana, pinatawad, magpatawad. Yun po yung calling ng gospel sa atin eh. May tinanggap, meron kang ibibigay. Di ba? Kung titignan po natin, ang daling sabihin, this is a joke. The gospel is a joke. Paano joke? Hindi nasa, kasakit naman nata nun eh. Na, paano ko pa siyang bibigyan? Eh, pinahirapan na ako, sinaktan na ako. In human situations, sasabihin natin, mahirap yan, Father. Masakit yan, Father. As being a person. But being a Christian, being isang mananampalataya, sasabihin natin ito sa sarili, dapat na sabihin natin sa sarili natin ito. Ito yung calling natin. You are being asked by the Lord. Because this God, itong Diyos natin ito, hindi po siya marunong magbilang, kaya nga sinabi niya siguro, 7 times 70, sobrang dami naman nun. Isang ibig sabihin nun, for Him, yung pa kanyang pagpapatawad is forever. No measure. Kaya lang po, alam naman natin, kahit naman tayo kung minsan, we experience that. Pinatatawad, walang nagbabago, hindi nagbabago. Para bang feeling mo sa sarili mo, nakakapagod din. Sabi ko nga sa sarili ko, ang Panginoon kaya natin din napapagod sa atin, patawad ng patawad. Ulit-ulit lang naman ang ginagawa natin. Sana hindi. At para sa atin, sana hindi rin. Magsawa man, wag man tayong magsawa sa buhay na kung saan ang tawag sa atin is, when we give, we will receive. When we share, we receive the blessing of the Lord.